Kamusta mga mahal kong kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang crime drama film. Nais ko kayong aliwin at sana'y magustuhan ninyo. Isang ambulansya ang dumating sa eksena ng aksidente. Agad na nagbigay ng paunang lunas ang mga paramedic sa mga biktima. Isa sa kanila ay ang ating pangunahing tauhan na si Soto, na sinamantala ang pagkakataon upang magnakaw ng salamin mula sa wasak na sasakyan. Matapos ihatid ang kanyang kasintahang si Tony sa trabaho, dinagdagan ng kleptomaniac na si Soto ang kanyang koleksyon ng mga ninakaw na salamin. Kasama ang kanyang partner, nagtungo sila sa panibagong tawag. Nang umalis ang partner sa kwarto, agad na naghalongkat si Soto sa mga gamit ng matandang babaeng nawala. Ang kanyang ninakaw ay isang relo na agad niyang ibinenta sa isang tagapagtanggap ng nakaw sa isang kapehan kinagabihan. Isa ring singsing ang kanyang ninakaw ngunit ito'y pinili niyang itago. Maingat niyang pinunasan ang kanyang maruming sapatos sa basahan ng kanyang kapitbahay bago umuwi. Sa kanyang paglalakad, natapakan niya ang putik mula sa asong palaging tumatahol sa tapat ng pintuan ng kapitbahay. Si Soto ay isang seloso. Pinaghihinalaan niyang may kausap si Tony sa telepono na ibang lalaki. Bukod pa rito, may isa pa silang problema, hindi pa rin nabubuntis si Tony sa kabila ng matagal na nilang pagsasama, kaya kinailangang magpasuri ang babae. Gabi na nang umalis si Tony papuntang paaralan, habang si Soto ay naninigarilyo, ay masamang nakatitig sa kanilang kapitbahay at sa aso nito. Sa gabi ring iyon, muli siyang hindi nakatulog dahil sa ingay ng aso. Lumabas sa mga pagsusuri na si Soto ay hindi lamang may problema sa kalusugan kundi hindi rin kayang magkaanak. Subalit hindi niya ito sinabi kay Tony, sa halip, sinabihan niya itong mas magpursige pa. Habang naliligo si Tony, palihim na tiningnan ni Soto ang kanyang mga mensahe at nadiskubre niyang kausap nito ay kaklase niyang si Junmar. Sa sumunod na shift nila, nagkaroon ng seizure ang isang pasyente sa ambulansya. Sa halip na mag-focus sa pagmamaneho, si Ricardo ay naabala at nabangga nila ang isang truck. Lumipas ang ilang panahon, umiiyak si Soto habang naliligo at pinakalma siya ni Tony. Dahil sa aksidente, naparalisa si Soto mula baywang pababa at kinailangan niyang gumamit ng wheelchair. Palagi niyang inaasahan ang tulong ni Tony at lalo pang naging seloso kay Junmar. Sumakay siya ng pampublikong sasakyan patungo sa rehabilitation center at doon niya natutunan ang tungkol sa mga apps na pwedeng gamitin para subaybayan ang isang tao gamit ang cellphone. Dumalaw si Ricardo sa kanila, tila nag-aalala, ngunit hindi inamin ang pagkukulang. Si Soto may galit pa rin, ay tahasang sinumbatan si Ricardo. Maya-maya, pinabili niya si Tony ng sorbetes. Habang wala ito, ikinabit niya ang isang tracking app sa cellphone nito. Sa tuwing papasok si Tony sa paaralan, sinusubaybayan niya ang galaw nito sa lungsod. Muling hindi siya pinatulog ng tahol ng aso. Kinabukasan, muli niyang nakasalubong ang aso at ang may-ari nito. Matagal ang naging rehabilitasyon, pero walang naging pagbabago. Nainis si Soto sa doktor at nang pinilit siyang mag-wheelchair ng mag-isa, nagalit siya at sinabunutan ang doktor. Habang kumakain sila ng hapunan, sinabi ni Tony na mag-a-apply siya ng internship sa isang veterinary clinic at hindi na full-time sa dati niyang trabaho. Nagalit si Soto at sumigaw dahil hindi na raw sapat ang kita nila. Nasira ang buong gabi at hindi na natuloy ang hapunan. Sa gabi, pinanood niya si Tony sa pamamagitan ng camera ng cellphone nito. Muli siyang hindi pinatulog ng aso at nakaramdam ng matinding sakit. Hindi sumasagot si Tony sa tawag, kaya pumunta siya sa kusina, kumuha ng garapon, ng gamot, uminom ng ilan, at itinago ang bote sa ilalim ng kutsan. Kinabukasan, sinumbatan niya si Tony at sinisi itong hindi iniwan ang gamot at naka-off ang cellphone buong gabi. Ipinaliwanag ni Tony na iniwan niya ang gamot sa locker niya. Pinilit siya ni Soto na bumili ng bago agad. Nang maiwan si Soto sa bahay, kumuha siya ng karne, nilagyan ng mga asili, at dinala ito sa parke kung saan naglalakad ang aso ng kapitbahay. Tinawag niya ito at pinakain ng karne. Kinagabihan, narinig ni Soto ang usapan ni Tony at ng kanyang kaibigan. Doon ay narinig niyang nagrereklamo si Tony tungkol sa kanya. Pinayuhan siya ng kaibigan na tapusin na ang relasyon. Pagka-uwi ni Tony mula sa trabaho, nagulat siya nang makita ang romantikong hapunan na inihanda ni Soto. Hiniling niyang isuot ni Tony ang damit na regalo niya. Pero kahit pa ang paboritong putahe ni Tony ay inihain, halata pa rin ang tensyon sa kanya, hindi siya napasaya. Ang tusong si Soto ay may mga ginawang paghahanda para hindi siya iwanan ni Tony. Nangakong magiging mabuting kasintahan ito, at inialok pa niyang gawing silid-aralan ng isang kwarto para sa pag-aaral ni Tony. Habang naliligo si Soto, nadiskubre ni Tony ang katotohanan, minamanmanan pala siya ng kanyang nobyo sa matagal na panahon. Sa matinding takot, agad siyang nag-empake ng gamit at umalis ng apartment, hindi man lang inabutan ng tuwalya si Soto. Lumipas ang isang buwan.
Sa supermarket, inis si Soto sa kaibigang nagtatrabaho sa gym na nakakilala sa kanya. Bumalik siya sa klase ng rehabilitasyon. Makalipas ang ilang panahon, nakasalubong niya sa pasukan ng gusali ang isang malungkot na matanda, wala na ang alagang aso at pati ang asawa nito ay pumanaw na. Sa parehong gabi, nagdiwang ng bagong taon si Soto mag-isa. Makalipas ang 3 araw, sumakay si Soto ng taxi patungo sa lugar kung saan nagtatrabaho ang dati niyang kasintahan. At ano ang kanyang nakita? Dumating si Ricardo sakay ng motorsiklo, sinalubong siya ni Tony, at sila'y naghalikan. Inutusan ni Soto ang driver na sundan ang dalawa. Huminto ang magkasintahan sa isang tindahan ng gamit pambata, buntis si Tony sa lalaking naging dahilan ng pagkakaparalisa ni Soto. Makaraan iyon, bumili si Soto ng gamot mula sa isang doktor na kakilala niya. Kinabukasan, nilapitan niya si Tony at hiniling na sumama ito sa kanya para magpaalam ng maayos. Pagdating nila sa bahay, pinakiusapan pa niya itong umakyat para kunin ang kanyang mga gamit. Ngunit pagpasok ng babae, bigla siyang naging bastos at sinigawan ito papasok sa kwarto. Pagkapasok ni Tony, tinurukan agad siya ng gamot kaya nawalan siya ng malay. Nagkamalay si Tony kinabukasan. Nakatali ang kanyang mga kamay at may takip ang bibig, hindi siya makasigaw. Binuksan ni Soto ang malakas na musika at lumabas ng bahay para mamalengke. Samantala, nagpadala ng sunod-sunod na voice message si Ricardo, pero si Soto mismo nakakatangap nito gamit ang telepono ni Tony, ang nakipaghiwalay sa kanya at itinapon ang cellphone sa ilog. Buong araw, nakahiga lang ang kawawang si Tony habang paulit-ulit na tumutugtog ang parehong musika. Sa puntong iyon, hindi na siya muling nagsubok sumigaw. Sa wakas, nailuwa niya ang panakip sa bibig. Binati siya ni Soto sa kanyang pagbubuntis. Muli siyang sumigaw, ngunit agad siyang pinatahimik ng lalaki at tinurukan na naman ng pampamanhid. Kinabukasan, kumatok ang isang kapitbahay, isang matanda. Galit ito dahil sa ingay ng musika noong nakaraang araw at nakita raw niyang pumasok si Tony sa bahay, at sigurado siyang may narinig siyang sigaw. Nagsinungaling si Soto, sinabing postpartum syndrome lang daw iyon. Sa isang pag-uusap naman sa kanyang therapist sa rehab, sinabi ni Soto na sila raw ni Tony ay magkakaanak na. Kinagabihan, nag-aabang si Ricardo malapit sa bahay, nakatago sa likod ng poste. Hindi na niya natiis at inamin kay Soto na sila na ni Tony at hindi na niya ito makontak. Nagkunwari si Soto na may sakit at dali-daling umalis. Nagkamalay si Tony, ngunit hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Tinurukan pala siya ni Soto ng gamot na nagpawala sa kanyang kakayahang maglakad. Pilit siyang gumapang palabas, ngunit nabigo siya. Nagpadala ng mensahe si Ricardo kay Soto, hinihinging magsabi ito ng totoo kung may alam siya tungkol kay Tony, pero abala si Soto sa isang romantic dinner at sinabing kung lalaki ang bata, papangalanan niya itong Soto Jr. Matagal na ring nasa impluwensya ng pampamanhid si Tony, pero bigla niyang kinuha ang isang bote ng alak at binasag ito kay ni Soto. Gumapang siya at humingi ng tulong, ngunit may bubog na bumaon sa kanyang likod kaya siya'y natigilan. Kumakatok at sumisigaw ang isang kapitbahay sa pintuan, nagbabantang tatawagan ng pulis dahil sa narinig niyang sigaw. Pinapasok ni Soto ang matanda, at habang nakatitig ito kay Tony, iniligpit siya ni Soto. Para itago ang labi, tinawagan niya ang isang gangster na dati niyang binbentahan ng nakaw. Isinilid ang labi sa isang kahon at isinakay sa truck. Sumunod na dumating ay ang mga pulis. Nagtanong sila tungkol kay Tony at kay Ricardo, na nagpunta na pala sa mga awtoridad. Sa isang flashback, ipinakita kung paano nakuha ni Soto ang susi ng apartment ni Ricardo mula sa gamit ni Tony. Hinintay niya si Ricardo sa banyo, tinurukan, at nilagyan ng maraming alak at gamot gamit ang imbyudo. Nilagyan din niya ng ilegal na betchin ang mesa ng biktima. Sa huli, napaniwala ni Soto ang mga pulis na wala siyang kasalanan. Nakahanda na ang crib ng sanggol at tila nasasanay na si Tony sa pamumuhay sa wheelchair. Nag-propose si Soto ng kasal, ngunit ibibigay lamang daw ang singsing kapag muli na niya itong pinagkakatiwalaan. Isang gabi, nagpaalam si Tony na iihilang. Sa banyo, nakakita siya ng nail clippers. Nang tumaas ang lagnat ng babae, lumabas si Soto para bumili ng gamot, iniwan siyang tahimik. Ginamit ni Tony ang nail clippers para putulin ang tali. Nakalaya siya, ngunit hindi pa rin gumagana ang kanyang mga binti. Gumapang siya papunta sa pinto at ginamit ang screwdriver para sirain ang kandado. Nang marating niya ang hagdanan, biglang dumating si Soto sakay ng elevator. Sa takot, gumulong pababa ng hagdan si Tony habang si Soto ay sumunod. Sa gitna ng paghahabol, hinawakan niya si Tony sa binti, buhok, at tiyan. Ngunit pinilit siyang itulak ni Tony papunta sa gilid ng hagdanan. Nahulog ang katawan ni Soto mula sa ikalimang palapag at bumagsak sa semento.
Sa wakas, natapos na rin ang bangungot ni Tony, at siya'y napahagulhol. Nakaligtas si Soto, ngunit wala na siyang dahilan para maging masaya. Lubos na siyang naparalisa at nakaposisyon sa wheelchair na hindi na niya mabago. Nawalan na rin siya ng kakayahang magsalita, kaya wala siyang magawa ng hilingin ni Tony na siya'y alagaan. Nakakatakot isipin kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanya. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.